God is able. From disability to possibility. Isa hong napakaganda at pinagpalang umaga, hapon, gabi, saan man kayo sa mundo, ating mga kaagapay. Welcome po sa programang God is Able at alam niyo po tayo po ay blessed to come alongside single mothers sa mga nakaraang episodes po natin, and tonight will be no different dahil may bago po tayong kaibigan. Actually, makikilala niyo po yung woman behind po our production po dito sa show po natin, sa atin po mga recordings, and she will share her journey with the Lord and how she came to know God is able as well. Napakarami po nating matututunan from her. Welcome po at tayo ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at binabati natin lahat at naway nagko-comment din po kayo dyan sa Facebook. Yeah, at bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZS FEBC Radio TV at sa ating partner television, Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yes, Miss Balu at hi Miss Balu. Maaari nyo rin po kaming i-message sa smart number nating 0999-223-5675 at maging sa ating globe number 0916-296-6620. At para ho sa mga nagla-landline pa po dyan, pwede ho tumawag for your comments and your questions. That's 8654-3322 Local 401. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, welcome po muli. Nice to see you again. And welcome to God is Able. Good evening, Brother Paulo. Ito na naman po tayo at ang ganda ng ating series, no? Last time napag-usapan nga natin yung ano nga ba ang mga pinagdadaanan ng mga single moms who are caring for children with special needs. At ngayon meron tayong bagong kapamilya. Nako, Brother Paulo, blessing sa atin talaga, and she too is a single mom, no? And marami tayo siguradong malalearn din sa kanyang experience today. So, ako na magpakilala, Brother Paulo, pero Yes. bago diyan, ano nga ba ang God is Able? Yes, Baka may napakagandang. Baka may mga nanonood sa atin na first timers, no? At hindi alam ano nga ba ang God is Able. Tama yan, Miss Malu. Once in a while, maganda nga na nababanggit-banggit natin. Maybe you're listening for the first time. Welcome po sa God is Able. We are an organization na binubuo ng iba't iba kong members of the body of Christ, various followers of Jesus Christ. At kami po ay nagsasama-sama para abutin at dalhin po ang love ni Jesus, ang gospel ng Panginoong Jesus sa mga tinatawag po nating persons affected by disability. Whether someone directly affected with it or yung kanyang mga pamilya, mga loved ones, or mga nagbibigay care sa kanya. Naniniwala tayo po that Jesus' heart is for them. At isa sa mga ginagawa natin upang iparamdam sa kanila, gawing totoo sa kanila tong love ni Jesus as an entry point for the gospel, ay yung tinatawag nating Gift of Mobility Program, where through our church partners, tayo po ay namimigay po ng mga quality at mga appropriately fit assistive devices like wheelchairs, crutches, quad canes, at iba po like walkers. At kung nais nyo po malaman pa more about God is Able and to partner with us in this amazing planting season for the Lord, just send us a private message sa Facebook page natin. Thanks, Miss Malu. Yes, at saka syempre meron din tayong mga iba-ibang mga activities katulad ng mga disability conference, family camps, no? At meron din naman tayong counseling pag merong mga nangangailangan ng counseling. Pero minsan akala ng mga tao blessing na sa kanila yung makakuha sila ng wheelchair, ng mga gift of mobility, pero the greatest gift that one can receive, of course, is the saving knowledge of Jesus Christ, di ba? Yun ang pinakamaganda kasi yung wheelchair na yan, temporary lang yan, pero meron tayong permanent na, of course, yung ating life with Jesus Christ, no? So, yan po ang pinaka-heart ng God is Able. So, introduce ko na aking guest. Siya po yung laging behind the scene. Kaya po kami nag-level up na rin sa aming in terms of technology. Siyempre, napapanood na rin tayo ngayon, YouTube at saka Facebook simultaneously, no? Kasi meron po kami very gifted na kaibigan ko po sa Praying Wife Forum who's been working behind the scenes, and her name is Edel Kutukova. Bye, Edel! Hi, Miss Hi Edel. po. Good afternoon, good morning, good evening.
Kung nasaan nga po kayong dako ng mundo. Ako po si Edel and yes po, bagong lumang kaibigan, Pastor, Sis Malu. Yeah. Alam niyo si Edel po, diyan din ako natuto sa kanya nitong mga technology, nitong mga StreamYard na yan na sa kanya rin din ako natuto, no? Pero nakita ko nga yung talent mo, Edel, no? And that's why I felt na nako, kailangan ma-meet Pastor Paulo at saka nila Moses para maka-help din. And you really are a big help, Edel, dito sa God is Able, no? So, before we start, maybe you could tell us more about yourself para sa mga nakikinig sa atin ngayon. Yes po, my name is Edel and actually po I was sobrang layo po ng ginagawa kong to sa aking career. I was a seafarer before. Meron pa akong military background and I was on board a tanker ship, no, many years ago. I've never seen myself doing prod or even doing something for the radio. And much more, I've never seen myself doing work in the ministry. But then, even if I have a lot of plans, long time ago, God's purpose will prevail. God's plan po talaga is for me to be exposed in a different aspect na I've never imagined. I've never really planned for myself before po. I'm a mom of two. I have a son who's 9 and my daughter, she's turning 12 next month po. And yes, I am raising them na physically single. My husband po is overseas. He's not Filipino, so you can see my surname. He's from Latvia po. He's Russian from Latvia. There are challenges in our marriage that actually led me to really seek more kay Lord. So, ayan lang po muna, Sis Malu, Brother Pao. Wow. Yes. The Lord, the Lord, the Lord. Look at how the Lord is amazing and the Lord's way. Sabi nga ni Miss Edel, it will prevail, mga kaagapay. Saan ka man po ngayon po, nawa po we recognize po the Lord and the Lord's ways will happen po. That's why it's important to trust the Lord and have relationship with Him. So Miss Edel, you mentioned the Lord's ways prevail. Maybe you'd like to share something about that as a follow-up. Paano nag-prevail ang will ni Lord? Because you were a seafarer, military background, and now you're in a ministry, particularly helping sa Praying Wives Forum and your other involvements. Paano ka ni-lead ni Lord through those things? At ano naging reaction mo sa leading at prevailing ni Lord? Alam niyo, Pastor, ang layo talaga ng pinlano ko sa kung saan ako dinala ni Lord. Of course, I was planning to take up that career, reach the top, be a ship's captain. Yun talaga yung dream, yun yung goal. Syempre, pag bata ka, ang pangarap mo is yung pinaghirapan mo ng 4 na taon sa college is ma-reach mo yung top. And hindi po kasi madali ang maging seafarer. We are one of those professions, I think the only profession where you have to take 3 or even 4 board exams just to reach a captain position. Unlike, for example, when you're a doctor or a lawyer, once you take the board, that's it, right? Sa amin, hindi. It's a non-stop kind of learning. Pero may ibang plan nga si Lord. I fell in love at a young age and we started to have our own family, but we were not blessed with a child immediately. So, I was still working with shipping company here in the Philippines. Pero hindi po yun yung parang hindi ko doon nakita yung fulfillment ko as a woman. And when my husband and I started to have a child, dun po yung ako nag-decide na, okay, I'll be a full-time mom. Pero po, hindi ko rin nakita na meron palang challenges yung pagiging housewife / full-time mom na parang nawala po yung personality ko. I lost myself. I don't know who I am anymore. Meron kaming mga arguments ni husband to the point na I would tell him really na
I don't understand who I am anymore. And I had that longing na makabalik or find ways to get back on my career. Pero kagaya po ng nasabi ko, iba pa rin ang plano ng Panginoon. Nung pong time na gusto ko na sana bumalik ng company, I got pregnant again. So, I was raising a toddler. Pagkatapos po, nabuntis ako. My husband, as a European, wala talaga kasi sa kanilang katulong. So, it was so difficult for me during that time. And then, dun po talagang nagkaroon ng challenge yung marriage, and nagkaroon po ng strain in our relationship, and then the responsibilities of being a mom, a housemaker, talagang I totally forgot who I was. I was independent eh. I left home at like, I think I was 18. Tapos po, pag ang uwi ko na lang ng bahay, puro bakasyon na lang. Because I had to stay in the academy. Pagkatapos po, I went on board ship. I went on board ship for a year. I really never stayed at my mom's house since I was, ano po, 19 to 20. Wala na talaga ako sa house. So, in that experience, I built that strong persona, an independent woman. Pero hindi po pala yun madadala sa isang marriage. Kasi di ba po, sabi talaga ni Lord, submit to your husband. Eh natutunan ko yun, Pastor, Sis Malu. Late na. Nag-disobey na ako. I mean, is it late really? Parang yun yung naiisip ko. Is it late talaga? Late ba talaga ako kinatok ni Lord? But, well, sabi nga, the Lord will cause everything, no? For the good of those who loves Him. So, I believe that ipinadaan po ako ni Lord doon para makilala ko siya at mahanap ko siya. And yes, that's how the Lord has been helping me in the present. Actually po, yung way of where I am right now and how I got my job right now, ang stepping stone po nun is serving in ministry. So yun po muna. Yeah, and that's how we met, right, Edel? Diyan kami Yes. nagkakilala dito sa Praying Wife Forum, and Edel, nakita ko talaga yung talent mo. You stood up eh. Yung nag-stand out ka sa sa grupo. Not only because you were so tall, you're very tall among all of us. You have a special talent talaga, and it's amazing. Every time we ask you anything, you always say yes. Kaya nung inimbita ka dito sa God is Able, yes ka rin kaagad, no? Hindi ka tumatanggi. Yun talagang servant heart talaga. So, how did, yung sa pagiging praying wife mo, no? How did that help you with your walk with the Lord? Siguro, Sis Malu, because of we always remind ourselves that as wives, that WIFE, word inspired, faith encouraged. Yan ang sinasabi natin sa Praying Wife Forum. Yung pagiging anchored sa word ng Panginoon, already not thinking of what is the circumstance. Kasi yun yung dating ako eh. I'm a warrior, now I'm already a warrior of the Lord, no longer a warrior. I'm a warrior. I always see negative things in the situation that my family is going through. I'm very pessimist at my husband's decisions, or yung mga ways na gusto niyang mangyari. But then after I came back to the Lord. Why came back? Kasi po nakilala ko po ang Panginoon. I was 9 years old. But nobody really nourished that seed in my heart. And then, eto na lang po, when I had my challenge, a couple of years back, before pandemic pa naman po, ayan, I was a seeker. I went to CCF on my own. Nakita ko lang po, I remember which social media na merong women to women, and I was really, merong uhaw, merong longing. And when naiiyak ako.
when when I went to CCF, after I think couple of weeks, I saw you talking. Ikaw na ang maganda. Book, Mm. it's a ikaw na ang maganda book. But in parang I can buy there's a like a table where we can buy all your books, Sis Malu. And you have one book there that is Ang Diary ng Legal Wife. And then I was with my daughter. She was like 6, I think, or 7. And she's the one who asked you to autograph that. So she Mm. met you ahead of me. She always remember that. And I'm really so blessed with testimonies. Siguro before po mali yung way ko, direction ng pagtingin, no. I was looking at testimonies of people, but eventually as I serve at Praying Wife Forum, that's the way the Lord really teaches me yung yung sitting at His feet and really listening to His word. Ganong klase po ng servanthood ang natutunan ko sa Praying Wife Forum, and thank you po for that example, Sister Malu. Yeah. So, yun po. Praise God, no? And very fresh pa sa atin yung devotion mo kanina about, servanthood, no? To be seated at the feet of Jesus, diba? Sometimes ministry can be very, it can make us so busy, but it might also take our eyes off Jesus, diba? We're more on the ministry, but not focusing on listening to Jesus, no? Pero ang ganda, Edel, how God orchestrated everything from your career, and then what the trials you went through, and then parang of course yung parang message about Joseph, di ba? Yung you go through that suffering muna, yun pala Romans 8:28, di ba? It's for God's purpose, no? We were called. He turns our situation from bad situations to good, so that the purpose will be accomplished, no? So now your God's purpose in your life is being accomplished through the Praying Wife Forum, and now here also in God is Able. It's just amazing, di ba? How tinuhog-tuhog na naman ang ating Edel, how hindi lang po kami dito sa sa Praying Wife, di lang sa God is Able, pati sa Hagay Forerunners, the national seminar. Hindi na kami hanggang sa katapusan ng mundo. Magkasama kami ni Edel. Brother Paulo. Miss Malu, it's so amazing, Miss Edel was running her life, running it her way, and then she was struggling. Alam mo, doon sa mga nakikinig nating mga kaagapay, that may be the picture of your life listening to this. Especially those who are parents of those with disability, or someone na may kapansanan. Maybe as a parent, you've been so strong, like Miss Edel, you've been running the show, surviving, thriving even, and struggling with the disability reality, like what was si Miss Edel, may sarili din siyang struggle sa manifestation nito sa marriage niya. But I like where the Lord took her. The Lord put her at the feet of Jesus to listen and also to receive the truth and the love of Jesus. So my question kay Miss Edel is, since you were at the feet of Jesus to the Praying Wives Forum, and praise God for your friendship with Miss Malu, what did the Lord say about you and your situation? Because I think others affected by disability, for example, might also need to hear ano nga bang sinasabi ng Lord tungkol sa iyo at pinadaan ka sa pinagdaanan mo. At sino ka ngayon na ikaw po ay tumanggap kay Jesus Christ sa life mo? Alam niyo, Pastor, yung word na disability, na it's not just physical, no? I mean, since I've been with God is Able, more than a year ago, more than 1 year and a half na actually, no? I came to realize na I myself was disabled when I was not with the Lord. And it's really, really, really difficult to run your own life. Parang kang tumatakbo ng wala kang isang paa. Parang nag-hop lang. So, for the longest time, I was really searching for that. I was really looking for, kahit na parang buo yung pamilya, no? Every time there's a struggle, I cannot really point out, how can I fix this? Yung so much wanting to fix it on my own. But it's not possible pala kasi I was disabled when I don't have Jesus in my life. Yun po yung talagang naintindihan ko from
everything that I've been doing, and when I'm serving, no, in different ministries. Um, Tapos yung sinabi po kanina ni Sis Malu na yes, we are connected in, parang I was first at just attending, attending, listening at a women to women, and then I got connected with Praying Wife Forum, and then through Sis Malu, sabi niya, would you like to join uh, Sis Malu and Sister Carol, would you like to join the servants? Pagkatapos po nun, Sis Malu invited me to do God is Able. Actually po, nauna po yung God is Able sa Haggai. Tapos, during that time din po, it was a struggle for me to find, Lord, how can I earn? Pandemic time, di ba po? So, we lost the only business that we have as my husband and I before he left. No, before he left po. We really lost it. We lost the business. We have no means of generating income. Tapos po, I was just doing side jobs on teaching Japanese students as an English tutor. But I cannot do that full time because I have 2 kids. I have no nanny. I have no helper at home. So it was a Lord's answer when Sis Malu said, would you like to do tech work for God is Able? Sabi po sa akin ni Sis Malu. And I just said yes. It was actually a challenge because I had to edit videos and I don't have background po ng video editing. All I have is experience through Praying Wife. Tapos, it was very challenging, but at the same time, I know the Lord used it for him to provide for me in the absence of my there was a moment where really my earthly husband, I call earthly husband because Jesus is my heavenly husband, but that my earthly husband cannot provide for all of us, for the family, for the kids. So it was a stepping stone. God is Able has been a stepping stone for me to na pinakita sa akin talaga ni Lord yung faithfulness niya to provide. Sabi ko, ang galing ni Lord kasi yung training ground ko po is the ministry. And then now, I went back to the maritime industry. I am now a facilitator, a maritime facilitator, not just for local seafarers, but for international seafarers. And that discipline that I get from serving the ministry, those skills, and the confidence po siguro, it really came from the ministry that I am serving. Behind tech work po, it's a big thing because everything I do now is online, even for those courses that I do. And then speaking, grabe po yung from I was before and to the now, na ganito po para tayong nagkukwentuhan lang. That confidence, it all came from the Lord. So, ginamit ni Lord po yung bawat ministry na pinadaan niya sa akin for me to be able to have that job. With my husband's absence, my earthly husband's absence, naging mas present po yung heavenly husband. The husband that he said in Isaiah that your maker is your husband. Sobrang naging totoo po sa akin yon for the whole pandemic talaga. It's so amazing how he has been faithful and true and providing and being generous with me and the kids despite of all the kaguluhan ng family or yung nangyayaring struggle because temporary lahat pala yun. Yung eternal with God, yun na po yung focus ko. Parang yun na yung, as in totaling natanggal po yung focus ko sa challenge ng the marital challenge, and I am more enjoying that marriage that I have with Christ. So with my kids po, I believe that I am influencing them also. They can see that my relationship with the Lord is really deeper and more and more deeper each day po. Praise God, Edel, no? I agree with you, no? That all of us are disabled, no? And He allows us to go through painful trials. Parang dinidisable niya tayo. Dinidisable niya through the trials so that
to strengthen our character, to mold their character, to strengthen our faith, no? Yun lang naman ang purpose din noon eh, no? And then as we follow, makita natin yung leading iba na, no? Iba dun sa atin mga plano. Ang dami ng there's so the plans of us, di ba? Pero it's the will of God that prevails. Tama ka nga, Edel, no? But it's amazing kasi binalik ka rin naman niya dun din sa desire ng heart mo. Pero pinadaan niya ka muna dun sa molding of character, It's like a thorn in the flesh, di ba? Parang, Lord, tanggalin mo sa akin ito. Pero doon ka pala niya, doon ka niya ini-equip, doon ka niya tinitrain, so that yung purpose nga niya in your life would be accomplished. And praise God, it's being accomplished because after all, life is not about marriage, it's all about Jesus Christ, di ba? So even disability, even our children with special needs, di ba? We look at it as a problem, pero hindi natin nakita yung bigger picture na it's really for Jesus, di ba? Yung when I see my daughter, di ba, when you see people with special needs, di ba? It brings out the best in the families kasi bumubuti kang tao through that, di ba? So same with you, Edel, bumubuti ka rin na wife and mother through those trials. Brother Paulo? I can't help but agree, Miss Malu. Ako as a husband and also the loving carer of my wife, because of our disability journey, I can agree with the both of you. Lalo po akong bumubuti. Sometimes you think, si pastor, you should be a very good example already. But we pastors are also learning and growing and maturing. And God, He allows us, pastors, workers of the Lord, na dumaan din sa mga refinements at disciplining. Tama ka, Miss Malu. I have grown to be a more compassionate, loving, even gracious husband and person because of the disability journey. So praise be to God. Miss Eda, nakakatuwa yung kwento mo. So just before we go to the second half, which is about yung journey mo with God is Able, just to wrap up your parang personal testimony at this point, paano ka tinulungan ni Jesus pagdating sa pagpapalaki mo ng children? Jesus made you whole in terms of your marriage. He is now your husband, your eternal husband. How about your becoming a mother? Na-mention mo kanina, syempre may challenges sa provision, challenges in parenting, for example. So how is Jesus helping you, showing you the way, teaching you, inspiring you to become an even better mother than you were before? For me po, how has the Lord been helping me po as a mother? I see it from my kids na they are becoming more closer to the Lord. It's a matter of modeling po. Yun po yung nakita ko with my kids. When I come to know Christ, first I went to a smaller church. I was with BICF, if you know, Bagong Ilog Christian Fellowship, because we were in Pasig before. And then I brought them with me. And first po, we were just attendees, and then eventually they asked me to do this and do that, and I see my kids wanting to do the same. And now po, with my daughter, because my daughter now, she's becoming a teen, so parang nasa youth na rin po siya ng ministry. It's so amazing how I hear her speak as well about the Lord. And she can see God's hand in everything that is happening. She has been my prayer warrior. Actually, my son din po, I think it's just because, boys, they parang mas late sila nagmamature. But yung automatic sa kanyang magpe-pray kapag kunyari po nag-brown out, tas malakas yung ulan, and he's so afraid you can see him praying immediately. I mean, it's all about modeling to them what kind of relationship I should have with the Lord, and what kind of relationship they should have as well. And sometimes po, of course, sometimes we skip, no, but I make sure na from time to time I discuss with them passages in the Bible, and I am amazed, especially my daughter. Sometimes parang, we're sisters in Christ. Ganun na yung leveling ng reasoning po niya. But I know that the Lord has prepared not only me, the Lord has prepared my children's heart as well before their father has to go back to his country. And
sometimes it's so difficult to see how the Lord's miracle is going to happen in the full, total, genuine restoration of the whole family. Pero kasi po yung mga anak ko they speak life to the family. And they pray about it. Naiyak ako. My son would his prayer is every night talaga po, Lord, restore our family. Ganon. Tapos he would always say na once we go there, ganun siya, napaka-firm po. Once we're there, Mama. Ganon. Mm-hmm. Ang sarap pong makita yung heart ng bata. Yung ganong klase ng faith. Kaya pala sabi ni Lord, kailangan we should have a childlike faith. Kasi sila, di nila kailangan ng makita ngayon, pero naniniwala sila in their heart that God's miracle is going to happen. So yun po, nahihirapan akong mag-express ng self ko. Yeah, yeah, Ed, I understand exactly where you're coming from, no? Kasi I think that's the upside. Sometimes we think na being a single mom parang is such a burden, parang, the society sees us as parang kawawa and all that. But, there's so much goodness. God is a rewarder din kasi, when we are single moms, we have more time for the Lord. And we become, since we have more time with the Lord, we become a better person, a better mom. And that is what is modeled to the children, di ba? So, ang mga anak ay nagiging, parang nagka-ripple effect sa kanila yung goodness ni Lord. Brother Paulo. Yes, Miss Malu. And nakakatuwa lang na sabi nga ni Miss Edel, mas naging effective pa siya as a mom because she is now influencing the children. Napapas na niya yung legacy niya. It starts with yung kanyang walk, yung spiritual walk, yung faith niya kay Jesus. And to those listening, sa mga nakikinig sa atin, including syempre yung ating mga kaagapay po na affected by disability, and you really want to succeed as a parent. You want to be just a good mom, a good dad. First you have to confess, like Miss Edel confessed, hindi natin to kaya mag-isa. Hindi natin kaya, kahit magsama pa si mommy at daddy, kahit sabihin na po natin may narating kayo sa buhay, you have resources, hindi pa rin sapat yun eh. Talagang only God is able talaga to take care of our children, to raise our families, to give us a blessed, happy life. So, mahalaga ho talaga po sa atin na kilalanin po ang Diyos, hayaan po ang Diyos na maghari sa buhay po natin. And siguro, Miss Molu, if I may just take the opportunity, just to share lang po and remind, as a word of reminder and encouragement, and also a word of truth sa lahat na nakikinig na to. Just like kay Miss Edel, lahat tayo disabled. Lahat ho tayo may kapansanan. Mahirap mabuhay kapag may disability. Mahirap mag-succeed at something as precious as family life kapag may disability sa heart natin, sa spirit natin. And that's because of sin. Dahil po yan sa kasalanan. And only God is able po talaga to restore our spirit, to restore our hearts, and to restore our families. And that is through Jesus Christ. At si Jesus Christ po, anak ng Diyos, na pinadala po niya to pay for our sins, to make right what was wrong, and to even make right our relationship with God and with each other. Kaya sinasabi ni Miss Edel kanina, pinagpe-pray ng anak niya, sana when we get there, ma-restore yung family natin. Well, it starts at the heart. So, pray natin yung family ni Miss Edel. When Jesus is at the heart of every person, every member of the family, kahit saan man sila sa mundo, they will be alright and they will really truly be blessed and be restored. But pray natin sila. But I'm also praying for you. Why don't you receive Jesus Christ today as your personal Lord and Savior, as the personal Lord and Savior of your family, that He may set right your relationship with God and also set right your relationship, restore your family sa kabila ng mga pinagdadaanan natin even through the disability experience. And I know Miss Malu can attest to what Jesus can do in a family life kapag si Jesus nasa heart natin. Amen. Amen. Yeah. So ngayon, pag-usapan naman natin ngayon yung the other part of our discussion today, yung how Edel got into God is able, no? So, Edel, you really is so fast, no? I mean, matagal ka na sa backstage. Pero so fast, just last week ba, na-decide natin na pasok na natin si Edel as a host, no? So now you're not just there in the backstage at Tech. Ngayon, ka pa guest speaker namin? And of course,
nag-debut ka rin ng aming as co-host dito sa God is Able. How is it like for you? How is the experience? Actually, Sis Malu, nung unang-una pa akong nag-edit ng video, sabi ko, kaya ko bang i-sustain to, Lord? Lalo po yun nagkasabay, Sis Malu, na naghahigay ako, nag-virtual seminar. Tapos sabi ko, Lord, kaya ko bang i-sustain to? Lord, kaya ba ng computer ko? Kaya ba niya yung load? Ayan. So sabi ko, pero Lord, sabi mo, pag binigay nyo, kayo yung bahalang mag-sustain. So, I know, Brother Pao, meron tayong experience before na talagang deadline to the deadliest deadline. Sabi ko nga, napaka-unprofessional ko pa. Sabi ko gano'n. Pero the Lord will find its way, no? How can we do better in God is Able? I know naman po that the aim is to really build the online community, so we can present a visually good webcast or broadcast. Nung una sabi ko, bakit ako tinawag ni Lord to be in God is Able? Initially po, I have no immediate family who is who can be considered PWD. But then, I think it's the Lord's way of teaching me how to be more compassionate, no? To see people who are in need or people who needs assistance through His eyes. Kasi po before, parang pag dinaanan ko, baliwala lang. Hindi ako ganun ano yun? Hindi ako empathetic. Tama po ba yung term ko? Hindi ako ganun. Wala akong empathy for those people. And even to the parents who are, kasi dito ko po talaga natutunan na there are people na PAD, people affected with disability is the caregivers din pala. So, it's not just the people who have disability ang dapat nating alalahanin, isipin, kundi yung palang mga nangangalaga rin sa kanila. And I believe God is Able is a tool also of the Lord to really embrace that community of PADs. Yung mga magulang, kapatid, lolo't lola, yaya, right? Lahat po yun kasama. And na-enrich po yung paniniwala ko sa Panginoon because of knowing that there are people who truly needs help. I also remember one of the videos, the first ones that I edited was with the phoenixes. If you remember po, the one with the baby hunter na two episodes po yun. Alam niyo po bang hirap na hirap akong tinapos yun? Kasi po, iyak ako ng iyak. Sabi ko nga kay Pastor, dito talagang pawis na pawis ang mga mata ko sa pag-i-edit po nun. And after editing that video of them, sabi ko, Lord, pinadadaan nyo, kasi mini-minister ako ni Lord through those videos. Sabi ko nun, Lord, pinadadaan niyo ako dito. Just the same as pinadaan niyo si Hunter na kailangan niyang mamaga. Kailangan mamaga nung chest niya para magkasya pala yung heart na itatransplant sa kanya. So, in that situation, na-relate ko yung sarili ko na, Lord, pinadadaan niyo ako sa ganito kahirap na sitwasyon kasi gagamitin niyo ako. And I am just so amazed na patuloy pinapakita ni Lord. Para dito yon, Edel. When I meet ladies na parang masasabi kong dinaanan ko yung dinadaanan nila, mas madaling magkaroon ng compassion sa kanila. Alam mo yung specific na ipagpe-pray mo sa kanila. Kasi dinaanan mo. So, ginagamit po ni Lord yung situation na pinadaan niya sa akin para po to comfort others the way the Lord has comforted me as well. Hindi ko talaga po makalimutan yung episode na yun ni Hunter. Kasi yun literal talagang kailangan niyang mamaga. Kailangan lumaki yung rib cage niya. Pero dahil pala, it's meant for good.
So, isa po yun sa the way how the Lord is ministering me through God is able. Yun po. Wow, praise God, no? It's like when you're in the pag ikaw yung nasa tech, 'di ba? Para kang nakaupo sa VIP seats. Alam mo 'yon, yung ikaw mismo nakakarinig. First hand naririnig mo ang mga storya nila, and how it's amazing how it impacted your life also, Edel, no? Ang galing ni Lord, no? Ang galing ni Lord, no? Kasi talagang He doesn't want us to stay the way we are. He wants to expand our borders. He wants us to learn so many things apart from just doing technology, but yun nga, shinare niya na nga na pati yung empathy, compassion, no? Again, it goes back to God molding our character, no, through that, no, Brother Paulo. Ayun. Thank you, Miss Malu. And ako rin medyo napapaisip nga ako, Miss Malu, parang tayo kasi we're hosting, so we try to focus our attention sa sinasabi ng guest natin. Pero ang sarap din pala ng point of view ni Miss Edna na nasa backstage. At kahit nila Miss Edna sa translation, na you get to really listen even more and absorb in a different way yung sinasabi ng guest natin. How far God is able has come, Miss Malu, and thanks to sa mga forerunners, to borrow the term, forerunners ng God is able, like you, like sila Peggy, napakalayo na narating ng God is able. At I can only imagine anong klaseng effect this show and this ministry has had sa buhay ng maraming nakikinig sa atin. Kaya doon sa mga nakikinig sa atin, we'd like to hear from you. So nasa Facebook kayo, YouTube, or kahit sa ating mga cellphone numbers, please shout out to us. Let us know how we have been reaching out to you and how else we can improve. And praise be to God, kung nakikita nyo nagle-level up ang God is able, kung gumaganda ang ating quality of production, it's because of people like Miss Malu and Miss Edel na niregalo ni Lord sa God is able. So, all His talaga, all His. Amen, amen. Edel, I have a question, no? Of course, because you've had this experience already, hearing stories directly from PADs, no? When you see someone like in the mall, someone who is disabled, nag-change ba yung your mindset about them? Do you look twice when you see them? Alam ko kasi, like me before, kasi parang dati dadaanan ko lang sila eh. Pero of course, because now there's awareness, and of course we are affected by disability, there's this part of our hearts that parang you wanna say hi or gusto mong makipagkaibigan. Anong naging impact sa iyo, Edel? Ang laki ng pinagbago nung perception ko sa kanila, Sis Malu. Actually, hindi lang dun sa kunyari po, yesterday we were in the grocery store and my daughter was saying, Mama, sabi niya ganun. Kasi there's a boy in para siyang, I don't know the sickness pero yung, para siyang wheelchair, pero 3 wheels. Ganun yung itsura. And there's a boy, he's a very special child. I looked at the boy, he's very happy, he's very joyful, pero yung heart ko rin po talaga is napupunta din sa who's the caregiver. Diba? Alam po natin kasi malaki yung sinasacrifice ng mga caregivers sa mga bata or tao na nangangailangan ng special needs. Yung puso mo, sasabi mo na, alam mo na ang laki ng sinacrifice ng tao na to para gabayan yung batang to. Ganun. So, I was telling my daughter na, sabi niya sa akin kahapon, Mama, why is he like that? Sabi niya sa akin. Tapos, pinopoint niya yung finger niya. Sabi ko ganun, well, it's only the Lord knows why is he like that. Tapos, naging conversation namin siya pag uwi. Sabi ko sa kanya, some people, gagamitin ni Lord yung family member nila para sila ay ayusin ng Panginoon, for them to encounter God. Sabi niya ganun. So, you mean, i-allow ni Lord na nagsasuffer yung kid para lang the parents or the guardians will get closer to the Lord? Sabi ko, how would we know that they're suffering? Sabi ko naman sa kanya. Because I believe po noon that people who are born na merong disability, they don't even know that they're suffering. That's how I perceive it. Who are telling that they're suffering are the people who are not affected of their disability.
I that's how I perceive it. And that's why for me, ang laki po nung pinagbago nung perception ko sa mga taong nangangailangan ng special needs. Kasi po, naintindihan ko through there's plenty of those guests here na binago ang buhay nila dahil sa mga taong inaalagaan nila. They become more clingy sa Panginoon. Kasi mahirap yung ginagawa nilang pag-aalaga. Pero meron nga po, di ba, iba dito, adult na po yung kanilang mga anak na may special needs. Gaya mo, si Smalu, di ba po? Adult na si Clarissa. And for those long years, I know that the Lord has been teaching you more and more to be like Him. Jesus has been teaching you more and more to be like Jesus, more loving, more caring, more compassionate, just like Jesus. So, sabi ko, si Lord ginagamit yung mga bata or yung mga tao nasa paligid natin para talaga turuan tayo. Whether normal, how people see, pero ano nga ba talaga kasi ang normal? Kung sa tingin ng Panginoon or kung wala si God, lahat naman tayo ay disabled. Hindi po ba? So, yun po. Amen. Amen, Edel. No, come to think of it now, while you were speaking, I was thinking, mas apektado nga pala yung the people around. Because the person with disability, they don't know any better because they've never been there. Ang alam lang nila, yung sitwasyon nila, pinanganak silang ganon. So they don't know how it's like to be like us, di ba? So, kaya nga PAD ang mas affected talaga is the family around, no? And in Praying Wife Forum, Edel, di ba, marami rin tayong mommies na may mga anak na may mga special needs. Kaya po, kung kayo po ay isang mommy, single parent, na may anak kayong may special needs, balikan po ninyo yung aming episode ng mga na-interview po, kasama rin ako doon sa mga mommies na we struggle in our marriage, at the same time we are caring for children with special needs, no? So pero of course there's always a reward from the Lord, yung joy, di ba? Merong joy pa rin yan. I think isa sa mga maganda nating matututunan dito sa to be affected by disability is that there's nagbabago talaga ang perception mo about life. It goes beyond how we see life, di ba? Kasi ang mundo natin, parang tingin natin ganito lang eh. Pero pag meron tayong kapamilyang merong disability, lumalawak talaga yung ating pati yung pag-uunawa, ang understanding natin, ang patience natin, ang pagmamahal natin, lumalawak talaga eh. So that's the blessing, Brother Paulo. Yep, I am also so blessed to hear from you ladies, because I can't help but say I agree. I completely wholeheartedly agree. Ito ang tinakbo ng buhay natin, Miss Malu. This is the path the Lord has presented before us. At dito talaga natin masakilala si Jesus. Sasabi mo nga, Miss Malu, there's a very profound joy found and is very much available para sa tao po talaga na lumalakad sa experience na to at may Jesus siya sa puso niya. Hindi siya nag-iisa at si Jesus ay kasama niya. Meron talagang profound sense of God's presence. Sabi nga ni Edel, God's teaching. Talaga may pagbabago ng God's transforming work and God's powerful work sa lives natin. If we just choose to walk with Jesus through whatever you're going through, not just disability. Some of us nakikinig ho dito, maybe you're going through an experience of poverty, some of you are maybe oppressed, or maybe kayo ay inaapi. Well, just have Jesus in your heart and let Jesus take you by the hand and walk with you. That there is a profound joy in every good thing, heavenly and earthly blessing na available for you. Miss Edel, I'd like to ask you, as we are approaching the wrap-up, pero sobrang ganda ng conversation na to. Bilang isang single parent, tingin mo, ano yung parang encouragement sa'yo ni Lord? At tingin mo, ano yung encouragement naman ni Lord para sa mga PADs affected by disability? Is God telling you or encouraging you the same way? May similarities ba? May special message ba si Lord for single parents, families that are going through brokenness right now, sa mga families na may disability journey as well?
Siguro po for moms who are raising their kids, alone for this moment, all of those are just momentary. It's the same as those, yung mga nakikinig po natin na maybe you think you're alone taking good care of a person with special needs, and yung parang, hindi ko nakilala yung sarili ko parang puro siya na lang. The encouragement there is, sabi ni Lord, kasama natin siya lagi. He's the lamp on our feet. He's the light in our path. So, even if we feel like we're alone doing things, He will always be with us. He is that light who will direct us, who will instruct us of His ways. Kasi when we do things on our ways, talaga, maliligaw tayo. It's going to be difficult. Iiyakan natin lagi ang sitwasyon. Magagalit tayo, mag-worry tayo, madi-disappoint tayo. But when we walk with Him, with the Lord, na siya yung talagang tunay na kaagapay natin eh. Siya yung, kumaga, crutch. Siya yung magtatayo at magtatayo sa atin. He would enable us to walk. He would enable us to even talk, for Him. Be His messenger. Yan. Be His vessel of the good news. Mas magiging totoo po sa buhay natin that He is alive. He is indeed alive with us. Siguro for encouragement dun sa mga mothers na yung last time nga po we interviewed our fellow praying wives, tapos meron pa silang disabled children or children with special needs. You will see ladies with relationship with Jesus smiling, joyful, in the Lord. Kasi po, we should remember that our heavenly bridegroom is Jesus Himself. The earthly husband that we have will disappoint us, but never Jesus. So, that's one of the things that I have really learned. Kaya po siguro, hindi ko na nakikita yung sarili kong umiiyak because of sadness and loneliness. I cry because of joy. I cry because of my relationship with Christ. And I cry because of that purpose. Ang bait-bait po ng Panginoon. If you will just continue walking with Him. Marami po kasi makakakilala sa Panginoon. They would see comfort. They would feel comfort. Pero hindi magpapatuloy. Pero the key is yung magpatuloy sa paglalakad kasama ni Lord. So, yun lang po siguro yung final encouragement ko, Pastor and Sister Malu. Amen, amen, Edel. When we trust in the Lord and put our faith in Him, yung times of loneliness, yung feeling natin na nag-iisa tayo, mas malakas ang presensya ng Panginoon. And if there is any one of you first time to watch our program, maybe nagtataka ka, paano ba nagkakaroon ng tears of joy ng katulad ni Edel? And you're probably suffering because you're a single mom and you have also a child with special needs. Pagod na kayo. Inaantay lang ng Panginoon na isuko ninyo ang inyong surrender everything to Him. Lahat ng mga pinagdadaanan mo. And maybe you have not made that decision to surrender your life to Jesus, and we'd like to give you this opportunity. Sabi ng Biblia, di ba? You need to confess with your mouth that Jesus is your Lord and acknowledge that He is our Lord and Savior. Na He's the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, kung hindi nyo pa po natatanggap ang Panginoon Diyos bilang, maybe kilala niyo siya sa inyong isip pero wala pa siya sa puso ninyo. Ngayon po, sabayan niyo lang po ako sa dasal na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat, Lord, at kayo po ay naging aming kabayaran ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawa. For the times na nagko-complain kami, bakit niyo kami binigyan ng anak na may disability, bakit nyo inalaw kami makaranas ng mga challenges sa marriage, sa finances. Lord, pagod na ako. Lord, tulungan niyo po ako to
to understand who you are, to have that personal relationship with you and experience that yung joy, yung maka-experience ng tears of joy like Edel, magkaroon po ng assurance that one day, Lord, I will see you face to face in heaven. And Lord, you said, all I need to do is just confess that you are my Lord and my Savior. And so, Lord, Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso at iniimbitahan ka para manirahan dito sa akin puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. Change me, Lord, from the inside out. Sinusuko ko na po lahat sa inyo, Lord, ang aking marriage, ang aking mga anak, ang aking finances, ang aking problema, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Lord, makilala po kayo in a very, very personal way, Lord. And from this day on, I want to follow you, Lord. Thank you, Jesus, for what you will do in advance. In your name I pray. Amen and amen. So thank you so much, Edel. And huwag kang mawawala, huwag kang magsasawa sa amin at marami pa tayong gagawin dito for God is able, for the Lord, no? So natatapos na naman po ang isang oras. Salamat mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, Servisyong PWD. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Maraming salamat, Miss Malu. Maraming salamat, Miss Edel. Salamat sa inyong lahat. Whether nasa FEBC po kayo, nasa YouTube channel nito o sa atin pong partner sa Cable Channel 185, binabati po namin kayo. Muli kami ang programang God is Able, laanay katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWDs o PADs. Ako po si Brother Paulo Sanchez at Miss Malu. From disability to possibility. God is able. From disability to possibility.